bigat lang na marinig yun sa iba na hindi nila alam kung ano yung pinagdaanan talaga namin, ginagawa namin. Ang bigat pakinggan na yun yung tingin ng iba sa'yo kahit alam mo na maganda yung hangarin mo sa sarili mo. Sunod na nagbukas ng saloobin si May. Ito yung mga naisulat ko, panghuhusga, tinalikuran, ginajudge. Yung panghuhusga, di ko alam kung blessing ba talaga sa amin nakambal kami noon kasi grabe yung mga tukso. Inuhusgahan kami kasi yung dahil din sa pagsasayaw. Kasi kuya, nung sumasayaw kami, kahit saan lang po kami nakakarating. Minsan kuya, nagta-travel pa po kami pauwi ng bahay. 1 or 2 a.m. na po kami nakakauwi. Tapos yung iba, pag may nakakita sa amin dalawa ni Lay, ang papangit po agad ng mga iniisip. Sinasabihan nila kami na nagbebenta daw kami ng katawan. Ang bigat lang na marinig yun sa iba na hindi nila alam kung ano yung pinagdaanan talaga namin, ginagawa namin. Ang bigat pakinggan na yun yung tingin ng iba sa'yo kahit alam mo na maganda yung hangarin mo sa sarili mo. Tinalikuran. Tinalikuran kami, ako, ng isang importanteng tao sa buhay ko. At yun yung papa ko. Tinalikuran kami ng basta-basta. Na 4 kaming magkakapatid na hindi ko alam kung makakapag-aral pa ako nung time na yun. Ang bigat isipin na yung taong minahal mo ng todo ay tinalikuran ka ng basta-basta lang. Pero wala naman akong sama ng loob talaga sa papa ko. Gusto ko lang malaman na bakit niya nagawa yun, anong rason niya. Yun lang po, kuya. Ulitin mo na yan! Sobrang laking tulong po kasi yung mga bagay na yun, kuya, lalong-lalo na po pagdating po sa papa ko, na share ko lang po talaga. Sa lahat ng housemates, napaka malaking tulong po sa akin, kuya, dahil parang gumaan po yung pakiramdam ko kasi alam ko po, kuya, na nakikinig po silang lahat, naiintindihan po ako. Sunod naman nagkwento sa kanila si Arjen. So guys, ang ilaw ng aming tahanan na ngayon ay nag-brown out. May insecurities din po kasi yung iba sweet sa nanay nila, yung iba tuwing Mother's Day kasama yung nanay nila, tuwing graduation nandun yung nanay nila. Ganoon po kuya, nakakainggit lang po talaga. Nag-college ako, nangyari yung nanay ko ay may iba na. Ay, laking galit ko sa kanya kasi ayokong malungkot yung kapatid ko, ayokong malungkot yung lola ko, tsaka yung tatay ko. Sinubukan ko siyang kontakin, bumalik ka na, nagmakawa ko sa kanya. Hanggang sa umabot ako sa point na sinabihan ko siyang, kung ayaw mo na talagang bumalik, kalimutan mong may anak ka na, kalimutan mong naging anak mo ko. Dami pong masasakit na salitang binitawan ko, kuya. Minsan nga po hindi ko siya kinukumusta. Minsan po pag nagchat-chat or tumatawag siya, hindi ko po pinapansin, hindi ko po sinasagot. Hindi ko po maintindihan kasi kuya, minsan naaawa po ako sa kanya. Pero mas umaano po kasi yung galit, kuya. Salamat Ate Hasna dahil sa galing mong nanay. Na-appreciate ko lahat na alam kong may pagkukulang sila.
Pero ginawa nila lahat para mapag-aral kami, matustusan yung mga pangangailangan namin at yung mga kagustuhan namin. Ito, may isa kaming nanay na kasama dito, kuya. Na-realize ko yung lahat ng sakripisyo niya, kuya. Simula bata pa kami. Ngayon po, na-realize ko na kung ano man yung mga nangyari, tsaka kung ano man po yung mga pagkakamali niya at mga pagkukulang niya po, handa po akong magpatawad at tanggapin po. Kasi wala naman talagang perpekto dito sa mundo, kuya. Handa akong magpatawad at sana mapatawad din niya ako. Kasi naintindihan ko rin naman siya sa siguro tao lang, napupuno. Yun. Wala na to, guys. Ah! Ba talaga? Malakas? Simpleng tao.